hindi makapasok kasi nagkaka-problem tayo sa number of participants. Dapat 252 ngayon nag-100 lang siya. So, kailangan kong kontakin yung admin ng MODCA regarding to this. Pakisabi na lang na just wait. Tapusin natin ang 20 minutes ito para after 20 minutes sila naman. Since nag-post naman ako sa FB page ngayon, so after 20 minutes sila naman yung mag-join sa link. Okay? Pasabi na lang po sa inyong GC ngayon. Wait ko sa FB page. Okay, so let's start para tapos tayo ng 20 minutes. So, nadiretso na ako sa topic ha. Naririnig ba ako ng maayos? Malinaw ba yung boses? Yes, ma'am. Po. Yes, ma'am. Ayan, diretso na muna ako para matapos tayo kagad kasi is unexpected na po ang ating account. So, lesson 2. Sige, paki-off na lang po ng mga microphone. Tapos tayo ng 9 p.m. dapat. This is about personal effectiveness. Okay, so, diretso na tayo. So, what is personal effectiveness? It means making use of all the personal resources, talents, skills, energy, and time. Okay, para tayo as person being, di ba, maging effective tayo sa lahat ng ginagawa natin, lahat ng pinagagamitan natin, ating mga talents, skills, and energy, even our time. Okay? So your knowledge of yourself and how you manage yourself impacts directly on your personal effectiveness. Being self-aware, making the most of your strengths, learning new skills and techniques. So importante na maging aware tayo. Diba? Sabi ko nga sa inyo last meeting, importante na maging aware tayo sa ating mga skills, talents, yung abilities natin, yung mga kaya natin gawin para kung saan tayo magaling, diba? Yun yung magagamit natin para maging successful tayo sa life. And kung naman yung mga weaknesses natin, dapat alam din natin yon para doon din tayo magpo-focus na mas lalo pa nating mas lalo pa nating i-practice, di ba? Para next time o yung mga weaknesses na yon magbago, maging strength natin sa pagdating ng panahon. Okay? So, talents, alam nyo naman na yan, first are needed to be identified. Di ba, bata pa nga lang tayo, dapat na-identify na yung mga talents natin. Kung saan ba tayo magaling sa iba't ibang aspects. Di ba? Yan, particularly yung ibang mga tao, magaling sa sports, marami, sa literature, magsulat, kumanta, sumayaw, alam nyo na yan. Okay, so experience includes knowledge and skills that we acquire in the process. So, importante na hindi tayo puro knowledge. Yung parang sabihin mo, nagbabasa ako ng book everyday, magaling ako, matalino ako. So, importante rin na mag-focus tayo or tignan din natin yung mga experiences natin everyday. Kasi doon din tayo na tututo. Okay? So, knowledge is required for setting goals, defining an action plan to achieve them, and the risk assessment. So, importante to yung knowledge para makapag-set tayo ng goals. Diba, everyday may mga plans tayo. May plano tayo per week, weekly. May plano tayo from time to time ng gagawin. So, importante yan para maging maayos lahat at makapag-set din tayo ng goals in the future. Hindi lang goals in the present, but most especially, kung ano ba yung magiging kahihinatnan natin in the future. Okay? Next, skills also determine whether real actions are performed in accordance with the plan. Okay? Diba sabi ko nga sa inyo, so, importante na malaman natin kung ano yung skills natin, kung ano yung mga masaya tayong gawin. Kung saan tayo magaling, kung ano yung nakakahiligan natin gawin, hindi lang weekly, kundi everyday. Okay?
And wag natin i-stagnant yun. Kumbaga, ay magaling ako kumanta. So sige, magaling ako kumanta. So dapat mas ano bang tawag doon? Tawag doon parang magamit natin yon and i-practice natin yon para mas gumaling pa tayo. Okay? Kasi yung mga skills na yan and talents, hindi lang yan binigay sa atin para ipakita natin sa ibang tao. Nagagamit din natin yan para pagkakitaan natin. Di ba? Para kumita tayo ng pera through that skills and talent. Gamitin natin. Di ba? Walang masama. Yan, tumatawag yung aso namin. Walang masama na i-try. Kumbaga kung magaling ka man sa ganito, pero yung pala natatakot ka or nag-aalinlangan ka, isipin mo lang na walang masamang i-try and maging proud ka. Iba nga, 'di ba, hindi sila magaling kumanta, pero they are proud singing, 'di ba? Kayo pa kaya na na alam nyo kung saan kayo magaling, 'di ba? So gamitin natin. Here are some skills that will greatly increase the efficiency of any person who owns them. Determination, di ba? So, lahat ng skills, talents, abilities, kung wala tayong determinasyon na kung wala tayong pagsisipag, di ba? Kung hindi natin gagamitin, so walang kwenta lahat ng yan. Kung hindi natin i-exercise every day. Okay, so self-confidence, mahalaga yan sa personal development. So, from time to time, sa every class natin madadaanan natin yung self-confidence kasi isa rin yan sa mga basic topic ang focus ng subject na to, yung personal development. Okay? So it appears in the process of personal development as a result of getting aware of yourself. Okay? Mahalaga na, though may mga factors na napanghihinaan tayo ng loob, siguro yung mga pangyayari sa paligid natin, yung past natin, yung experiences natin everyday, maging yung mga tao sa paligid nyo. Diba? Pero, dapat i-build natin everyday. Okay? So, everyday nating i-build yung self-confidence natin sa iba't ibang aspeto ng ating mga buhay. Okay? So, persistence. Mahalaga yan. Kasi, hindi ka makaka-move forward. Diba? Kung wala kang persistency or persistence. Okay, it makes you moving forward regardless of emerging obstacles, problems, laziness, bad emotional state, diba? Sa iba't ibang aspeto ng buhay mo. Dumating na yung mga struggles and obstacles. So, paano ka ba magpapatuloy? Okay? Managing stress, ayan, usong-uso yan. Siguro nagsimula nung pandemic, 'di ba? Sabi ko nga sa mga estudyante ko sa ALS, yung last year, ang daming nangyari, daming nagiging factors para ma-stress tayo everyday, maraming isipin, maraming naging problems, struggles, 'di ba? Daming namatayan, yan yung mga iba't ibang mga factors na nagdadala sa atin ng stress. Nawalan tayo ng trabaho or nahirapan tayo, nahirapan tayo sa new normal, kung ano yung naging yung sinalubong natin, hinarap natin pagpasok ng new normal after the pandemic, di ba? Pero dapat alam natin kung paano i-manage yon. Though hindi naman masama na i-experience mo yung stress, di ba? Kasi that's natural. We're human being. Makaka-experience talaga tayo niyan kasi may pakiramdam tayo, 'di ba? May emosyon tayo, may feelings tayo. Pero, huwag niyong kakalimutan and isingit niyo sa isip niyo na hindi dapat ikaw nag-stay do'n. Okay? Dapat alam mo, you know how to manage your stress and huwag kang magtagal kasi baka mapunta yon into depression and maging iba na yung mangyari sa'yo. Okay? So, problem solving skills, ayan, everyday, from time to time, maraming problema. Hindi lang yan sa math, yung problem solving na yan. Pati sa ating totoong buhay. Tawag doon, sa totoong buhay ng isang tao. Marami tayong sinusolve. And yung skills na yan, importante yan, no? Everyday. Kung gaano pa tayo, kung paano ba natin hinaharap yung mga struggles and testings sa buhay. Okay? Kung pupunta ka ba dun sa point na susuko ka na lang,
Biyaan mo na lang or gagawa ka ng paraan, mag-iisip ka ng paraan. Maghahagilap ka ng way para makaalis ka dun sa problem na yun. Okay? Creativity. Okay? Yung iba kasi hindi sila binigyan ng gift kung paano maging sa creativity, paano maging creative sa life, 'di ba? Pero napa-practice 'yan, 'di ba? Through your experiences, sa lahat ng mga napagdaanan mo, doon ka magiging creative actually eh. Kung gaano nakahirap yung mga na hinarap mo, yung mga na-experience mo sa tao, sa life, sa work mo, 'di ba? Sa relationship. So, doon mapa-practice yung creativity ninyo. It allows you to find extraordinary ways to carry out specific action that no one has tried to use. Yung parang alam mo sa sarili mo na ako lang yung makakagawa nito. Do makagawa ng iba, pero iba yung level lang sa'yo. Okay, that's creativity. Generating ideas, it helps you to achieve goals using new, original, and unconventional ideas. Idea is a mental image. Okay? Hindi natin nakikita yan, di ba? Nakikita lang natin yan through actions pag lumabas na yung idea mo. Okay? It is a mental image of an object formed by the human mind which can be changed before being implemented in the real world. Yun nga, bago mo siya ilabas, syempre yung idea nasa mind mo muna. Okay? So self-concept, your ideal self is the self that you aspire to be. Okay, alam niyo naman na yan, di ba? Kung ano ba yung gusto mo, kung paano mo ba tinitingnan yung self mo. Okay? It is one of that you hope will possess characteristics like that of a mentor of some otherworldly figure. Siguro nakikita natin sa ibang tao na ay, ang galing niya. Ay, ang husay niya sa ganong aspect o sa ganong position. Parang gusto ko ring maging katulad niya. So, yun. Okay? That's ideal self. Your actual self, however, it is is the one that you actually see. Okay? It is a self that has characteristics that you were nurtured or in some cases born to have. So, actual self, yun ay yung mismong ikaw. Okay? Kung yung kanina, ideal self, yun yung minimithi-mithi mo, yung gusto mong ikaw, pero yung actual self, that's you. Yun yung born to have. Okay? So the actual self and the ideal self are two broad categories of self-concept. Self-concept refers to your awareness of yourself. It is the construct that negotiates these two selves. In other words, it connotes first the identification of the ideal self, separate from others. Second, it encompasses all the behaviors evaluated in the actual self that you engage in to reach the ideal self. Actually, yung actual self natin, yan yung basis natin. At yan yung ginagamit natin para marating natin yung ideal self natin. It is possible na yung actual self mo maging ideal self mo. Yes. Okay, sabi ko sa inyo kanina, may perseverance, okay, may determination, di ba? Kung ano naman yung gusto mong gawin or mangyari, mararating mo in the future. Okay? Self-knowledge is derived from social interactions that provide insight into how others react to you. Okay? Self-knowledge is the beginning of self-improvement. Success often comes to those who dare to act. Siguro hindi na to. Okay, kasi iba yung output dyan. Hindi ko na kaya bibigyan ng output for tonight kasi next meeting, that's next week. Tama? So, next week, next meeting, kakaroon tayo ng short quiz, or quiz rather, hindi pala, short quiz. Quiz, siguro mga 25 item quiz. And then, wala tayong munang topic. That schedule, mag-quiz muna tayo. So, don't be absent. Pakisabihan din yung mga classmates. Though mag-a-announce rin ako and mag-post rin ako sa ating FB page. Ayan, binilisan ko talaga para makapasok naman yung ibang humahabol. Okay po, so that's it. That's only yung
Diyan lang ikot yung ating lesson 2 for DS Personal Development. May question ba? Meron bang naguguluhan sa mga points natin for tonight? May questions Wala na po, ba? ma'am. Okay na po, ma'am. Pasensya na kayo ha, kasi nagka-problem ang ating actually, sinabihan kami na 250 na ang capacity ng ating account. And I don't know tonight bakit biglang nag-100 siya. So, kailangan ko munang kausapin ng admin mamaya right after the class na nagkaka-problem. So, isi-send ko po ang ating link attendance. Dito na lang sa tawag dyan, chat box. Ma'am, question po. Yes. Doon po kasi sa page natin, meron na pong output number 1. Hindi kami, St. Jerome po ata, hindi kami naka-attend ng lesson na yun. Yes. May sasagutan po doon. Kanino po pwede namin siyang ipasa? St. Jerome, kasi sorry, welcome pala St. Jerome. Kayo yung pang 5th na section. So, gagawin natin, sana nakapili na kayo ng inyong class leader or president. Kasi, meron na ba? Wala pa po. Pero ngayon, sino bang pwede nating i-assign na Si Kyra po, ma'am. nating mag-assign ng isang class leader para pag may mga ganyang output sa kanya i-send. Tapos siya na yung ipapa-access ko kung saan man ilalagay yung mga output nyo by section. Sino po si Shaira? Where is Shaira? Nandito ba siya? Yes po. Hello, Shaira. Ikaw na daw. So, Shaira, paki-message ako. Paki-PM po ako. Andun pa naman ako sa inyong... Andun pa ako sa GC nyo. Hindi pa ako umaalis kasi marami pang hindi nagjo-join sa FB page. Since bigay lang ng section nyo sa akin. So, Shaira, hello. Paki-PM ako ha. Later or now. Para ma-add kita doon sa GC ng mga leaders. Okay? So, pakiintindi na lang po yung output number 1 sa FB page, ha? Sasagutan lang naman yon sa separate paper and then picture the paper, then send to your class leader. Okay lang po ba kung sa Microsoft Word? Or okay lang din. Yes, okay. Okay lang din. Anything na ninyo, kung paano magagawa yon, yes. Pero sana picture na lang para madaling i-upload ni leader dun sa drive. Okay? So, sinend ko na po ang ating attendance for tonight. Sagutan na para you are present this session. And then, screenshot na lang po nung yes, sige, pwede nyo gawin sa phone or sa laptop, then picture, pwede na yun. Anything, basta makikita ko ng maayos yung mga sagot niyo dun sa question. And sana kayo yung nagsulat. Gusto ko kasi sulat nyo eh. Kung Okay? Kung wala ng question, mag-attendance na po. Thank you for your time para maka-join naman yung mga humahabol at di nakasama sa 100 participants. Ay, pipicture pala muna tayo. Pag muna kayong aalis, paki-open ako ng camera nyo. Yes. Paki-open na lang ng mga camera. 1. Yung assignment, pakipasa na sana hanggang Wednesday siguro, hanggang this week. Sige, pakigawa. Super dali lang naman nun. Kaya nyo na yun. Ha? Kung may time na kayo. Excuse me, ma'am. Yes po. Excuse me po. Yung next week po na quiz po natin, may reviewer po ba yun? Kasi kakain ko lang po eh. Bali, hindi ko po talaga na pakinggan yung lesson natin. Pinost ko po sa FB page yung slides. Tama ba? Pinost ko okay po, ma'am. Thank you po. Yes, pakibasa na lang doon sa mga hindi naka-attend. And yung St. Jerome, lalo na yung St. Jerome.
Okay? So, Ma'am, ready? may website po doon na kailangan sagutan. Yung Wala po. Copy and answer lang po yung output natin. Pinicturean ko lang siya, then copy and answer nyo lang sa paper. Okay? Kasi yung sa drive, leader nyo na yung bahala doon. Shaira, message ka sa akin na Yes, para ma'am. makita sa GC. Yes? From St. Irene, ma'am. Yung iba kasing student, ma'am, nag-aano sila sa akin, nag-message sila sa akin kung pwede daw po ihabol nila yung mga output nila. Sabi ko naman na gawin na lang nila, tapos ipasa na lang nila sa akin, tapos ako na lang magpapasa dito sa inyo. Yes, St. Irene, St. Maurice, ano pa? Sino pang section natin? St. Barbara. Sino yung isa? May isa pa. Saint Abigail, ma'am. Abigail, pwede pang magpasa until Friday. Sige. Sabayan ninyo yung St. Thank you po, Jerome. ma'am. Okay? Habol hanggang Friday for the output number 1. Okay. So, paki-stop presenting, Jerry. Ikaw na yung nag-present ha. Paki-stop presenting po para mapicturean ko kayo. Open your camera. 1. Pwede na. Paki-stop presenting. Gary pala, Gary. Okay, 1, 1, 2, 1, 2, 3. Okay. So, kung wala ng question at nakapag-attendance na, pwede na tayo. Thank you so much. See you next meeting and mag-check lagi ng FB page for the announcements and updates. Thank you, ma'am. Okay, bye. Thank you so much. Ma'am? Thank you po. Excuse me, ma'am. Okay. Pwedeng, Yes po. ma'am, Yes. sabi niyo assignment, ma'am. Ano pong assignment yun, ma'am? Dati pa? Yes, yung Yung dati nakita pa rin. Yes, yung dati pa rin. Okay po. Thank you, ma'am. Okay, thank you first batch. Pwede na kayong mag-leave para makapasok naman yung second batch. Excuse me po, ma'am. Pwede po akong magstay? Para maintindihan ko po yung lesson natin ngayon. Kasi kakapasok ko lang po eh. Okay, sige, sige. Okay.